Si Senador Bato de la Rosa, ang chairperson po ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. May buntag, Senador. May buntag, Ted, at DJ Chacha at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Senator Bato de la Rosa. Thank you po for being on the show. Senator, nito lang nakaraan sinabi po ni Senate President Cheese Escudero na mas maigi daw po na hindi po kayo ang manguna sa investigasyon sa Senado na may kinalaman po sa war on drugs kung sakali mang magkakaroon ng investigasyon. Ano pong reaksyon nyo dito? Yes, okay ako dyan dahil yun nga, initially, sabi ko nga noon pa na ako'y nahihiya na mag-conduct ng parallel investigation dahil nga baka sabihin lang ng tao na ginagamit ko yung aking committee para i-clear ko yung aking pangalan. So para hindi lalabas sa self-serving, maganda na yung suggestion ng ating mga kasamahan na Committee of the Whole daw ang hahawak sa parallel investigation na gagawin ng Senado. So okay po ako doon kung gano'n man. Wala po akong problema. So okay po yun sa inyo, pero kung sakali mang hindi kayong magiging head ng investigasyon na ito, posible pa rin kaya pong pumunta ang Pangulong Duterte? Yes, malaking posibilidad na pupunta siya dahil alam ko mas komportable siyang humarap sa Senado kaysa lower house. So, sir, dito po sa sinasabi din ni Senate President Cheese Escudero, base po doon sa mga balita, sinasabi nga niya, kakausapin niya daw po kayo over the weekend. Tumawag na po ba sa inyo si Senator Cheese Escudero ukol dito? Yes, tumawag na sa akin. Nag-usap kami, via text. At sabi niya kung pwede daw today dapat mag-usap kami doon dyan sa Manila. Kaso nasa biyahe ako umiikot ako, andito ko ngayon sa Palawan. Sabi ko, sige lang, pag balik ako, mag-report lang ako sa iyo at pag-usapan namin. Senador, sino ho ang presiding officer sa Committee of the Whole? So kung Committee of the Whole yan, most likely, po pwede Senate President dahil Committee of the Whole at or mag-designate siya ng isang chairman pwedeng maghawak ng Committee of the Whole. Merong posible dyan si Senator Coco Pimentel, ang chairman ng Committee on Justice, or si Senator Pia Cayetano na chairman ng Blue Ribbon Committee. So either dyan sa kanila or si Senate President mismo kung gugustuhin niya being the Committee of the Whole. Opo. How soon will this hearing be conducted ho? Palagay po ninyo, gaano kayo po? Kung kayo masusunod, gaano po, kailan po kaya ito? Kasi naka-break kayo ngayon. Ako sana, kung pwede, ASAP. ASAP sana, ma-kuhan yan, ma-address yan, makapag-hearing na kagad. Kaso lang, kung yun nga, kung gusto lang susundin na kailangan pa ng isang resolution at i-refer sa committee, kailangan basahin pa sa floor ng first reading. So mangyari dyan after undas na dahil nakabreak ang Senado. So pag-resume, saka pa yan ma-first reading para ma-refer sa committee. Kaso, pwede naman sigurong mag-voto proprio yung Committee of the Whole kahit na wala pang resolution, pwede investigation. So, titingnan natin na pag-usapan pa namin at Sino po sa inyo pong inyong naiisip na gusto nyong kaagad imbitahan bilang mga resource person? Sandali, nagchat-choppy tayo, Senator, kasi I think you're mobile and we respect that. Naintindihan po natin. Kasi nga, kailangan din niya mag-ikot ngayon kasi re-electionist po si Senator Bato. May, lang po tayo, nagpuputol-putol. Sige po, kung kayo po masusunod, sino po ang inyong unang gustong imbitahan as resource person? Si Pangulong Duterte mismo. Natin siya na makapagsalita as a resource person at na-explain niya yung kanyang side.
At yung lahat ng mga, ako part of my Opo, sandali lang po. Senator, sorry sir ha, with all due respect, we beg for your indulgence and understanding. We will just fix the line. Alright, ang po si Senador Bato de la Rosa. Senator sir, yung pong aking katanungan, sino po ang inyong gustuhong agad imbitahan sa unang pagdinig po ng Senado dito po sa EJK issue? Unang-unang Cardigan, kung gusto niya mag-attend, pero ako mag-attend. President Duterte, si John Garma, at saka yung content, gusto ko lang talaga maklaro yung position. Sandali sir ha. Senator Bato, ako po'y naglalambing sa inyo. Sana maintindihan nyo kami. Nagpuputol-putol talaga ang ating signal eh. Opo. Sir, malapit ako sa area na malakas na signal. Malapit ako. Sige Hinto po. ako doon sa Sige. lugar na may maganda signal. Ay, salamat po. Kasi maganda ito para mapakinggan po ng ating mga tagapakinig sa inyo pong panig sa naturang issue. Sige, so kasi po bumabiyahe si Senator Bato. Bigyan natin ng ilang minuto ito at tawagan natin ulit. Pagkatapos niya, maglaan tayo ng oras sa ating today's winner for What's on Your Mind para we can end the program in a very positive note. Ayun. Okay, Senator Bato. Sige po, sinabi po ninyo, Senador, na si Pangulong Duterte ang inyong gustong agad imbitahan. Sino pa po, Senador? Yes, si Colonel Garma, yung tatlong, yung on my part, yung nakita ko yung convicted na customs yung convicted na drug trafficker na customs na intelligence agent. Nakalimutan ko yung pangalan nun. Basta yung nag-testify doon na grabe magsinungaling. Si Kerwin Espinosa. Kailangan talagang to set the record straight at the public deserves to know the truth. No? Kailangan malaman ng publiko kung anong katotohanan nagsasabi niya si Kerwin Espinosa at saka yung si Mayor Mabilog, at marami pa halos lahat ng mga imbitahan na dyan, imbitahan of the whole kapag kami magsimula na ng aming investigasyon. Okay, sige. So yun po ang inyo pong binanggit na mga gusto nyong imbitahan. Senador, hindi, alam naman po natin na ang inyo pong investigasyon ay in aid of legislation. Ngayon pa lang po pinupulaan na kayo dyan. Wala naman po daw sa rules ng Senado o sa ating batas na in aid of defending yourself. Ano ho inyong reaksyon doon? Ito, Ted, magprangkahan na lang tayo, no? Magprangkahan na lang tayo. Kaya kung magtanong rin ako diyan sa House, ano naman yung in aid of legislation na purpose nila, yung Quad Committee. Tanong rin natin yung House. Ano yung kanilang in aid of legislation. Alam ko, in aid of persecution, yung kanilang ginagawa ngayon eh. In aid of persecution, hindi yan in aid of legislation. So, magsisitahan tayo. Kung gusto nila, magsitahan tayo. Sa akin, what is important is ito, lumabas na ito sa inunahan nila sa House, nilabas nila. So that the public deserves to know the truth. Kasi mahirap na yung puro kasinungalingan yung mamamayag. Okay. At ang nangyari ngayon, yung mga convicted drug trafficker, yung mga drug lord, at yung mga drug lord protectors na ang pinapatuwalaan, at yung mga kawawang pulis na nagtatrabaho sa war on drugs, sila na nagiging kontrabida nito ngayon. So, truth and justice should prevail sa gagawin nating investigation. Opo. Pero ngayon po pa lang meron po nag-react dito po sa ating interview na nanonood sinasabi yung mga convicted na sinasabi yung testigo ngayon laban sa inyo, ganoon din daw ang ginawa sa panahon po ni Leila de Lima. Nagpatestigo daw po ng mga convicts against her. Ano po niyo masasabi doon? Well, ako, I don't need to defend myself pagdating sa puntong yan dahil alam ko yung mga convicted na mga drug lords sa loob ng Bilibid na nagsalita during the De Lima investigation, hindi po kasama ang PNP doon sa case build-up at sa pag-file ng kaso kay De Lima.
wala po kaming papel doon. Ang nagiging papel lang namin sa PNP, yung PNP CIDG, ay nag-serve na lang ng warrant nung lumabas ang warrant. Pero sa case build up at sa kapag-file ng kaso, kung kiniklaim mo nila na yung mga drug lord na yun ay nagsinungaling, hindi po, wala po akong pakialam dahil hindi po kami gumagawa noon. Yun lang po. Pero ako ngayon, itong convicted na drug trafficker na dinadawit yung pangalan ng asawa ni Vice President Duterte na si Manscarpio at saka si Pulong Duterte ay halata talaga nagsinungaling dahil kung basihan mo yung kanya mga testimonya noong sa Committee on Justice na hearing ng previous sa Congress under kay Senator Gordon ay napakalaking complete turn around yung kanya sinasabi. So dapat doon ay kung magkakaroon tayo ng Committee of the Whole ay malaman natin kung ano yung kasinungalingan niya. Opo, sige po. So sir, si Pangulong Duterte ho, so far po, as in siya po yung nakausap nyo na po personal dito po sa sinasabi niyong imbitasyon po sa kanya, at kung sakali po inyo na nakausap, ano po ang tugon sa inyo? Hindi pa kami nag-usap, pero it is my personal belief na talagang atin diyan kapag Senado mag-imbestiga sa kanya. Dahil mas malaking tiwala niya sa Senado. Kahit na hindi ako mag-share, kahit na wala ako doon sa hearing, basta ang Senado mag-imbita sa kanya, ay ako'y naniniwala kasi mag-attend. Okay, sige po. Sa ngayon po, Senador, kumusta po ang inyo pong relasyon sa inyo pong mga dating kasamahan sa ngayon po na nangyayari? If I may just ask you, please. Ano po? Kasi kaninyo, kung lulubog, makikisama kayo sa paglubog. Ano po? At hindi ho kayo mangiiwan. Ano? Pero sa ngayon po, kumusta na itong mga dati po kasama nyo po sa inyong hanay at katuwang po ninyo sa lahat po ng mga programang ito na ipinatupad kontra po sa iligal na droga noong panahon po ninyo? Well, ako na naintindihan ko yung kanilang mga sitwasyon ngayon. Kung sila man ay bumaligtad at sila man ay kung anong pinagsasabi-sabi nila dahil under pressure sila, under duress. Lalong-lalo na yung si Garma, nakikita mo, parang habang nagsasalita, hindi mo alam kung ito'y naiiyak o naiihi, natatae, na hindi mo alam kung anong kanyang reaksyon habang nagsasalita. Para halata ako na mananiniwala pa rin ako na talagang pressured siya. At yung ibang makasama natin na mga pulis na nagsasalita, they are under pressure at sila ginamit. Ako alam ko, lalong-lalo na si Espinido. Yan, isa pa pala yan, ipapatawag ko din si Espinido dahil grabe sinungaling na ginawa niya. Ipapatawag ko rin yan para malaman ng taong bayan ng totoo. Opo. Sige po, so aantabay po kami, Senador, dito po sa sa magiging pulong niyo ni Senator Cheese at yung pong sinasabing posibleng petsa ng inyo pong ipapatawag na investigasyon, bagamat hindi na po kayo dito ang mangunguna, Senator Bato. Wala problema, kahit na hindi ako mangunguna. Importante ang Senado ay magkaroon ng parallel investigation at actively magpa-participate din naman ako kahit na hindi ako ang mag-preside. Okay, sige po. Salamat po na marami, Senator Bato. At ingat sa biyahe. Thank you.